So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the 7th or 6th topic about paano lumalim sa Biblia. So, our concept is all about Mosaic Covenant. So, ito ang tipan na ginawa ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises sa bundok ng Sinai matapos silang iligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So, ito ay isang kondisyonal na tipan na nangangahulugan na ang mga pagpapala nito ay nakadepende sa pagsunod ng Israel sa mga kautusan ng Diyos. So, our Bible reading is all about Exodus chapter 24 verse 7 and 8. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ito ng malakas sa mga tao. Sumagot sila, susundin namin ang lahat ng sinabi ni Yahweh at tatalimahin namin ito. Kumuha si Moises ng dugo, iniwisik ito sa mga tao at sinabi, ito ang dugo ng tipang ginawa ni Yahweh sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the law is a mirror. So, ang kautusan ng Diyos ay nagpapakita ng ating tunay na kalagayan at ipinapakita nito kung paano tayo nagkukulang sa harap ng kabanalan ng Diyos. So, makikita to sa Romans chapter 3 verse 20. Second is the law restrains evil. So, ang kautusan is binigay upang pigilan ang kasamaan at bigyan tayo ng gabay kung paano mamuhay ng matuwid. Subalit, hindi ito sapat upang lubusang baguhin ang puso ng tao. So, makikita ito sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Last teachings, the law points to Christ. So, ang kautusan ay nagtuturo sa atin kay Jesus or Jesus Christ. Ipinapakita nito na hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng sariling gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, makikita ito sa Galatia chapter 3 verse 24. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is huwag husgahan ang iba sapagkat tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. So, walang sino man yung ganap na nakasunod sa kautusan. Kaya wala tayong karapatang husgahan ang iba. So, lahat tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. So, makikita ito sa Santiago chapter 2 verse 10. Second is talikuran ng lumang sarili, hanapin ang bagong sarili kay Kristo Jesus. So, ang kautusan ay naglalantad ng ating kasalanan. Ngunit si Kristo Jesus or Kristo Jesus lamang ang nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Dapat nating talikuran yung ating dating paraan ng pamumuhay at magpasakop kay Kristo. So, makikita ito sa Romans chapter 6 verse 14. So, last application is tumakbo kay Jesus Christ para sa kapatawaran at pagtatakip. So, hindi natin kayang tuparin ang buong kautusan, ngunit si Jesus Christ ang tumupad nito para sa atin. Siya ang ating katwiran, kaya dapat tayong lumapit sa Kanya para sa kapatawaran at bagong buhay. So, makikita ito sa Romans chapter 10 verse 4. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit natin kailangan tumakbo kay Jesus Christ sa halip na umasa sa sarili nating katwiran. So, para sa akin, ang unang dahilan nito, dahil ang ating sarili kasi or sariling katwiran is hindi sapat upang maligtas tayo or iligtas tayo. So, sinabi nga sa Santiago chapter 2 verse 10 na kung tayo ay sumaway sa isa sa mga kautusan, para na rin nating nilabag ang lahat. So, tanging si Jesus Christ lamang ang ganap na tumupad sa kautusan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo is natanggap natin ang katwiran ng Diyos. So, makikita ito sa 2 Corinto chapter 5 verse 21. So, sa halip na pilitin nating maging matuwid sa sariling lakas, dapat nating ilagak ang ating pananampalataya kay Kristo na siyang nagligtas at nagbigay sa atin ng bagong buhay. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa inyong kautusan na nagtuturo sa amin ng tama at mali. Higit sa lahat po, maraming salamat po kay Jesus Christ na siyang tumupad ng kautusan para sa amin. Lord God, patawarin mo po kami sa aming pagkulang
tulungan mo po kaming mamuhay sa biyaya at kabanalan. So, Lord God, tulungan mo po kaming lumapit sa inyo sa halip na umasa sa aming sariling katwiran. In Jesus' name we pray. Amen.